Isang basurang hindi marunong magbasa. Iyan ang huling sampal ng salita ni Marcus bago niya pinunit ang aking pagkatao. Ngunit ngayon, sa bawat pag-inog ng helikoptero sa ere, dala ko ang bagyong wawasak sa kanilang mapang-aping mundo. Sino ang tunay na talunan? Ang batang kinutya noon o ang mga mapagmataas na ngayon ay humihinga na lamang dahil sa perang galing sa akin? Handa na ba kayong makita ang muling pagbangon ng isang tinalikuran? Basura siya noon at mananatiling basura lang siya hanggang ngayon. Wala siyang alam na ang invitation para sa reunion ay isa lamang malaking joke, isang palabas para muling pagtawanan ng lahat ang kanyang pagiging tanga at ang hindi niya pagkatutong magbasa. Ang boses ni Marcus sa kabilang linya ng telepono ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng silid. Mariing nakadiin ang tainga ni Patricia sa pinto ng kwarto ng kanyang ina. Sapat na upang marinig ang bawat halakhak at bawat mapangaping salita na nagmumula sa speakerphone. Ang lalaking dati niyang hinangaan, ang lalaking naging mitya ng kanyang mga bangungot noong bata pa siya, ay muling nagluluto ng isang masamang balak. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Patricia sa kanyang nanginginig na mga kamay ang isang maliit at asul na kahon. Naglalaman yon ng isang mamahaling kwintas na binili niya bilang sorpresa para sa kaarawan ng kanyang nanay Rosa. Buong maghapon siyang nagtrabaho ng palihim, tinitiis ang pagod upang maibigay ang pinakamagandang regalo sa tanging taong inaasahan niyang magmamahal sa kanya ng buo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa telepono ay tila unti-unting pumapatay sa kislap ng alahas na hawak niya. "Huwag kang mag-alala, Marcus," sagot ng isang boses na nagpatigil sa mundo ni Patricia. Iyon ay ang boses ni Nanay Rosa, ang kanyang sariling ina. Alam ko namang wala talagang mararating ang batang iyan. Pabigat lang siya sa buhay ko mula noon. Mabuti na lang at nandyan ka para tulungan akong isalba ang bahay na ito. Hayaan mo siya. Basta pirmahan mo lang ang mga dokumentong kailangan natin. Hindi na siya makakaistorbo sa atin. Tila nawalan ng hangin sa paligid. Ang lalamunan ni Patricia ay nanuyo at ang kanyang dibdib ay binalot ng isang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang kahon ng kwintas ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa lumang carpet ng walang ingay. Ngunit sa loob ni Patricia, ito ay tila isang malakas na pagsabog na nagwasak sa kanyang pagkatao. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog upang itayo ang kanyang kumpanya mula sa wala. At ang bawat sentimong ipinadala niya ng palihim upang buhayin ang kanyang ina. Lahat ng yon ay nauwi sa salitang pabigat. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Tumambad kay Patricia ang mukha ni Nanay Rosa na bakas ang gulat. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang malamig na titig. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng ina nang makita ang anak na nakatayo doon, luhaan at wasak. Sa likuran ni Nanay Rosa, nakita ni Patricia ang mga maleta at ilang plastic bag na naglalaman ng kanyang mga gamit, nakasalansan na sa tabi ng bintana. "Ano ang ginagawa mo rito? Nakikinig ka ba sa usapan ng matatanda?" Ang bulyaw ni Nanay Rosa. Ang kanyang tinig ay puno ng puot. Tila ba si Patricia ay isang estrangherong pumasok sa kanyang pamamahay. "Mabuti na ring narinig mo. Pagod na akong magpanggap, Patricia." Ang sabi ni Marcus, "Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghihirap dahil sa mga utang mo noong nag-aaral ka pa. Ngayong may pagkakataon na kaming bumangon, hindi mo kami mapipigilan. Umalis ka na rito. Hindi mo na bahay ito." Hakbang-hakbang na napaatras si Patricia. Naririnig pa rin niya ang tawa ni Marcus sa teleponong nakapatong sa kama. Isang tawang puno ng tagumpay. Ang kanyang mga paa ay tila naging parang tingga. Bawat galaw ay masakit, bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Ang bahay na ito, nakaisa-isang alaala ni Lolo Ben, ang tanging lugar na itinuring niyang santuwaryo, ay ipinagpapalit na ngayon sa mga pangako ng isang taong walang ibang ginawa kundi saktan siya.
Lumingon si Patricia sa labas ng bintana. Ang langit ay madilim. Nagbabadya ang isang malakas na unos. Ang mga puno sa labas ay humahampas sa hangin. Tila nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang pigilin ang paghikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim, masyadong matalas. Siya ay tumayo sa gitna ng sala, isang babaeng may kapangyarihang magpabagsak ng mga kumpanya sa mundo ng negosyo. Ngunit dito, sa ilalim ng bubong na ito, siya ay nananatiling ang batang babaeng hindi marunong magbasa. Ang batang laging kinukutya. Ang anak na kailanman ay hindi naging sapat. Lalabas ba siya ng bahay na ito nang yukod ang ulo, dala ang lahat ng pait at kahihiyan na ibinigay sa kanya? O mananatili siyang nakatayo hanggang sa huling sandali, kahit na ang tanging natitira sa kanya ay ang mga pira-piraso ng kanyang pusong durug-durog? Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Mas malakas pa sa kulog na narinig sa malayo. Hanggang kailan ko ba kailangang patunayan ang aking halaga sa mga taong ang tanging hangad ay makita akong bumagsak? Nanatili siyang nakatayo sa dilim habang ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Si Patricia Oway ay wala na sa silid na yon. Ang natitira na lamang ay isang anino, naghihintay ng tamang oras upang muling mabuo. Habang ang invitation card para sa reunion ay dahan-dahang nababasa ng ulan sa labas, ang mga letra ay unti-unting nabubura, tulad ng kanyang pag-asa sa hapong yon. Tila unti-unting naglalaho ang mga letra sa basang imbitasyon na nakakalat sa putikan. Habang tinititigan ni Patricia ang papel na unti-unting nalulusaw sa ulan, tila inagos din pabalik ang kanyang gunita patungo sa isang panahong pilit niyang ibinabaon sa limot. 20 taon na ang nakalilipas, ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay kasing sariwa pa rin ng sugat na katatamo lamang. Ang malawak na silid-aralan noon ay tila naging isang madilim at maliit na kulungan para sa 8 taong gulang na si Patty. Nakatayo siya sa harap ng pisara, pinagpapawisan ng malamig, habang ang mga mata ng kanyang mga kaklase ay nakatitig sa kanya. Sa kanyang paningin, ang mga salitang nakasulat sa aklat ay hindi mga letra, kundi mga itim na langgam na nagkakagulo at nagtatago sa pahina. Wala siyang mabasa, wala siyang maintindihan. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis at mabigat na paghinga sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Basahin mo, Patty. Ang simpleng utos ng guro ay tila isang parusang kamatayan. Bago pa man siya makabigkas ng isang nanginginig na pantig, isang matalim na tinig ang bumasag sa tensyon ng silid. Ma'am, huwag na po nating pilitin si Patty. Wika ng batang si Marcos, ang laging nakaupo sa unang hilera, ang sikat at paboritong estudyante ng lahat. Kahit anong turo niyo dyan, hindi papasok sa utak niya. Sayang lang ang oras natin sa isang taong walang utak. Baka sa pagwawalis na lang siya magaling. Sumunod ang sabay-sabay at malakas na tawanan ng buong klase. Bawat halakhak ay tila mga batong inihahagis sa murang isipan ni Patty. Yumuko siya, umaasang lalamunin siya ng lupa ng mga sandaling iyon, habang ang kanyang mga luha ay walang patid na pumapatak sa sapatos niyang kupas. Sa kanyang pagtakbo palabas ng paaralan, hindi sa bisig ng kanyang ina siya humanap ng kalinga, kundi sa ilalim ng matandang puno ng mangga sa likod ng kanilang bahay. Doon siya natagpuan ng kanyang lolo Ben, ang matandang lalaki na may mga kamay na magaspang mula sa pagsasaka, ngunit may pinakamalambot na pagmamahal sa mundo, ay umupo sa tabi niya sa ibabaw ng mga tuyong dahon. Walang paghusga sa mga mata nito, tanging dalisay na pag-unawa. Idinikit ni Lolo Ben ang kanyang malaking kamay sa maliit na dibdib ni Patty. Apo, hindi ka sira. Malumanay na wika ng matanda, isang boses na pumayapa sa bagyo sa loob ng bata. Ang isip mo ay parang isang napakagandang ibon na lumilipad sa ibang direksyon, hindi sa direksyong nakasanayan ng karamihan.
Nahihirapan kang magbasa dahil hindi ginawa ang mga mata mo para tumingin lamang sa papel. Ginawa ang mga mata mo para makita ang puso at kaluluwa ng mga tao. Mayroon kang mga mata sa dilim pati. Darating ang araw, makikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng mga taong nakakulong sa kanilang mapagmataas na kahon. Ang mga salitang yon ang naging sandata niya sa buhay, ngunit hindi nagtagal. Kinuha rin ng tadhana ang kanyang nag-iisang tanggulan. Umuulan din ng gabing malagot ang huling hininga ng kanyang lolo Ben. Bago pumikit ang matanda, hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang kamay at nag-iwan ng isang habilin na nagbigay ng mabigat na tanikala sa kanyang buhay. Huwag mong pababayaan ang nanay mo, Patty. Kahit gaano siya kalamig, kahit gaano siya kasakit magsalita, takot lamang siya sa mundo. Ikaw ang magiging lakas niya. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamilyang ito. Isang napakalamig na ihip ng hangin ang pumalo sa mukha ni Patricia. Pilit siyang hinahatak pabalik sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin siya sa labas ng saradong pinto ng bahay, basang-basa ng ulan, at itinakwil ng mismong babaeng ipinangako niyang aalagaan. Tinupad niya ang utos ng kanyang lolo. Nagtiis siya, nagpakayaman ng palihim, at binayaran ang bawat utang na nalikha ni Nanay Rosa sa paglipas ng mga taon nang hindi nito nalalaman. Ngunit kapalit ng lahat ng sakripisyong yon ay ang tawagin siyang basura pabor sa taong sumira sa kanyang pagkabata. Dahan-dahan niyang pinunasan ang halu-halong luha at ulan sa kanyang pisngi. Ang kalungkutan sa kanyang dibdib ay unti-unting nagiging isang malamig at tahimik na determinasyon. Tinalikuran niya ang bahay at nagsimulang maglakad palayo sa madilim na eskinita. Habang humahakbang, ipinasok ni Patricia ang kanyang nanginginig na kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Kinapa niya ang isang lumang piraso ng papel na nakatupi ng maayos, ang nag-iisang dokumento na inililihim niya sa kanyang ina sa loob ng halos isang dekada upang protektahan ang damdamin nito. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng poste ng kalsada, inilabas niya ang papel. Binasa niya ang mga letrang dati ay nagtatago at naghahabulan sa kanyang paningin. Ngunit ngayon ay malinaw na nagsasaad ng katotohanan. Ito ang orihinal na testamento ni Lolo Ben at ang opisyal na titulo ng lupa. Ang bahay na ipinagmamalaki ni Marcus na isasanla niya para kay Nanay Rosa ay hindi maaaring galawin ng sinuman. Dahil 10 taon na ang nakalilipas, ang buong ari-arian ay legal at buong-buong ipinangalan ng matanda sa iisang tao lamang. Kay Patricia Oy, mula sa madilim at maputik na eskinita ng kanyang nakaraan, ang mundo ni Patricia ngayon ay nababalot ng makapal at malamig na salamin ng pinakamataas na gusali sa Ayala Avenue. Sa loob ng malawak at marangyang opisinang yon, walang ingay ng ulan o mapanlait na tinig ang maaaring umabot. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana. Suot ang isang formal na itim na kasuotan na nagtatago sa bawat peklat ng kanyang kahapon. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang maliliit na langgam. Walang ideya na ang babaeng tahimik na nakatingin sa kanila ay ang mismong nagkokontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa. Siya ang kinikilalang bilyonaryang walang muka ng Mosaic Ventures. Sa mundo ng negosyo, ang kanyang pangalan ay nagdadala ng takot at respeto. Ngunit sa kanyang sariling isipan, nararamdaman pa rin niya ang panginginig ng kanyang mga kamay mula sa lamig ng ulan at ang bigat ng pagpapalayas ng kanyang ina kagabi. Ang mahinang pagbukas ng mabigat na pintuan ng opisina ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant na si David. Dala ang isang makapal na folder. Huminto ito sa tapat ng kanyang mahabang mesa na gawa sa purong mahogany at naghintay na mapansin ng kanyang amo. "Ma'am Patricia?" bungad ni David sa isang formal ngunit magalang na tono. "Nandito na po ang huling financial report ng Illustratech. Tulad ng inaasahan ninyo, nasa bingit na sila ng tuluyang pagbagsak."
The banks are pulling out their investments. Wala na silang ibang matatakbuhan, kundi ang huling pautang na sinusubukan nilang kunin gamit ang isang personal na collateral ng ibang tao. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Patricia habang dahan-dahan siyang naglalakad pabalik sa kanyang upuan. Alam niya kung ano ang collateral na yon. Ang bahay ng kanyang lolo Ben. Ginamit ni Marcus ang pagiging desperado at pagkabulag ng kanyang nanay Rosa sa huwad na pag-asa upang isalba ang sariling negosyong unti-unti nang nilalamon ng utang. Ang lalaking nangutya sa kanya noon na walang utak ay ngayon ay nagnanakaw ng kinabukasan mula sa mga taong walang kalaban-laban. We have been anonymously keeping his company afloat for the past 2 years. Under your strict orders, ma'am. Patuloy ni David, may bakas ng pagtataka sa boses nito. Lagi niyo silang sinasalba sa tuwing malapit na silang magdeklara ng bankruptcy. Are we going to inject another fund to save him again? Idinampi ni Patricia ang kanyang mga daliri sa makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang mga numero at letra na dati ay nagtatago at nagpapahirap sa kanyang murang isipan ay pilit niyang pinag-aralan hanggang sa maging pinakamatibay niyang sandata. Pinotektahan niya si Marcus sa loob ng maraming taon, hindi dahil may nararamdaman siya para dito, kundi dahil minsan ay pinangarap niyang baka sakaling magbago ito, baka sakaling makita nito ang kanyang halaga bilang tao. Ngunit ang halakhak at tawag na basura na narinig niya sa telepono ay tuluyan ng pumatay sa anumang awa na natitira sa kanyang puso. No, David, let him bleed. Malamig at madiin na sagot ni Patricia. Ang kanyang mga mata ay nanlamig, nag-aapoy sa isang tahimik ngunit mapanirang galit na matagal niyang ikinulong sa kanyang dibdib. Hayaan mo siyang maranasan ang unti-unting mawalan ng lahat ng pinaghirapan niya. Pabayaan mo siyang maramdaman kung gaano kasakit ang maging walang-wala. Tapos na ang panahon ng pagiging tagapagligtas ko sa mga taong walang ibang ginawa kundi itulak ako sa bangin. Ibinigay niya ang kanyang atensyon sa kumikinang na screen ng kanyang tablet na nakapatong sa gilid ng mesa. Nakabukas doon ang isang digital invitation para sa Grand Alumni Homecoming ng kanilang high school, isang engrandeng kaganapan na inorganisa mismo ni Marcus upang ipagmalaki ang kanyang tagumpay sa paningin ng lipunan. Nakasaad doon ang venue na gagamitin para sa gabing iyon, ang sikat at eksklusibong Paraiso Resort sa Tagaytay. Inangat ni Patricia ang kanyang paningin kay David. Ang kanyang aura ay nag-uumapaw sa kapangyarihang ngayon lamang niya ganap na niyakap. Tungkol sa venue ng reunion na ito, sino ang kasalukuyang may-ari ng Paraiso Resort? Isang pamilyang nalubog sa utang sa isa sa ating mga subsidiary companies, Ma'am. They are desperately looking for a buyout upang hindi sila makulong. Mabilis at siguradong tugon ng assistant. Tumayo si Patricia ng tuwid. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. Handang bawiin ang bawat dangal na ninakaw sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Humugot siya ng malalim na hininga bago ibinaba ang kanyang huling utos. Isang utos na magpapabago sa takbo ng buhay ng lahat ng taong nanakit sa kanya. Ihanda mo ang lahat ng kontrata, David. Bilhin niyo ang resort kung saan gaganapin ang reunion. Ngayon din, habang ang buong syudad ay abala sa mabilis na takbo ng buhay, ang maliit na bahay ni Nanay Rosa ay tila nakulong sa isang maling pag-asa na unti-unting sumasakal sa kanila. Ang amoy ng sariwang kape na ipinagtimpla ng matanda ay humalili sa amoy ng lumang kahoy na bumabalot sa sala. Nakaupo si Marcus sa luma, ngunit maayos na sofa, nakasuot ng isang mamahaling puting polo na bahagyang nakabukas sa bandang leeg. Ang kanyang postura ay nagpapahiwatig ng yaman at tagumpay, isang imaheng pinaghirapan niyang buuin upang takpan ang unti-unting pagkawasak ng kanyang kumpanya. Sa kabilang dulo ng maliit na mesa, nakaupo si Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa paghanga habang pinagmamasdan ng lalaking itinuturing niyang
tagapagligtas ng kanilang buhay. Hawak ng matanda ang isang mamahaling panulat na ibinigay sa kanya ni Marcus at sa harapan niya ay nakalatag ang ilang mahahalagang dokumento na nakasulat sa formal na wika na hindi niya lubos na nauunawaan. Napakabuti mo talaga sa amin, Marcus. Malambing at puno ng pasasalamat na wika ni Nanay Rosa. Hinaplos niya ang gilid ng mga papeles na tila ba yun ang susi ng kanilang kalayaan. Sana ikaw na lang ang naging anak ko kaysa kay Patricia na walang ibang dinala kundi kahihiyan sa pamilyang ito. Isipin mo, pumunta pa rito kagabi para mag-iskandalo, buti na lang at napalayas ko na bago ka dumating ngayon. Isang mainit at nakakaawang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marcus. Bahagya siyang yumuko, ipinapakita ang kanyang pekeng pagpapakumbaba. Wala po iyon, Tita Rosa. Utang na loob ko po sa pamilya ninyo ang pagtanggap sa akin tuwing naglalaro kami rito noong bata pa kami. Pagsisinungaling niya ng may perpektong tono ng kabaitan. Naiintindihan ko po kung bakit kayo nahihirapan. Ang utang na iniwan ni Patricia bago siya naglayas noon ay masyadong malaki para sa isang ina. Kaya nga po nandito ako para tulungan kayo. Ililipat natin ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ng kumpanya ko pansamantala para ako na ang magbayad ng interes sa bangko. At kapag umayos na ang lahat, ibabalik ko rin ito agad sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Bawat salita na lumalabas sa bibig ni Marcus ay parang matamis na pulot na nakakalason. Ang totoo, ang mga dokumentong yon ay hindi isang pansamantalang pagsangla, kundi isang ganap na paglipat ng karapatan, isang tuluyang pagbebenta na magpapabura sa anumang karapatan ni Nanay Rosa sa nag-iisang pamana ni Lolo Ben. Gagamitin yon ni Marcus upang bayaran ang huling bilyones na utang ng kanyang kumpanya bago siya tuluyang makasuhan ng pandaraya. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang tahimik na figura. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakikita ni Patricia ang lahat ng nangyayari sa loob. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sirain ang pinto, at ilantad ang buong katotohanan sa kanyang ina. Gusto niyang isumbat kay Nanay Rosa na walang iniwang utang ang anak niya, kundi si Marcus ang nagnakaw ng bawat sentimong ipinadala niya noong nagsisimula pa lang siyang magtrabaho at walang ibang paraan para magpadala ng pera kundi sa pamamagitan ng lalaking iyon na kalaunan ay ginamit ang pera niya upang magsimula ng sarili nitong negosyo. Nakita ni Patricia kung paano ngumiti si Marcus, isang nangiti na walang halong kaluluwa habang hinihintay ang pagpirma ng ina. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aapoy, nag-uudyok sa kanya na pumasok. Ngunit napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Kahit pumasok siya at magpaliwanag, hindi paniniwalaan ng kanyang ina ang isang anak na lagi nitong itinuturing na basura kumpara sa lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Kailangang matuto ang kanyang ina sa pinakamasakit na paraan. Kailangang mahulog si Nanay Rosa sa patibong upang makita nito ang tunay na mukha ng halimaw. Hinawakan ni Patricia ang malamig na semento ng pader at humugot ng malalim na hininga upang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Pipigilan niya si Marcus, ngunit hindi sa maliit na bahay na ito. Dudurugin niya ang lalaking ito sa entabladong ipinagmamalaki nito. Sa mismong reunion kung saan binabalak nitong ipagdiwang ang pagkawasak ng buhay ni Patricia. Itinuon ni Nanay Rosa ang dulo ng mamahaling panulat sa ibabaw ng makapal at selyadong papel. Handa ng pirmahan ang dokumentong tuluyang mag-aalis ng lahat ng mayroon siya sa mundo. Ang malawak at pribadong suite sa tuktok ng isang hotel sa Makati ay naging sentro ng isang tahimik na paghahanda para sa digmaan. Wala doong mga baril o espada, kundi mga nakahanay na sapatos, mga mamahaling pampaganda na hindi nagalaw, at mga nag-aaligagang tauhan ng Mosaic Ventures. Nakaupo si Patricia sa harap ng isang malaking salamin habang pinagmamasdan ang sarili. Dalawang professional na makeup artist ang tahimik na nag-aayos ng kanyang buhok at pinagaganda ang kanyang mukha.
Sinusubukang lumikha ng isang imahe ng walang kamatayang kapangyarihan at yaman. Sa isang sulok ng silid, nakasabit ang isang napakagarbong gown na kulay pulang apoy, dinala ng isa sa mga pinakasikat na designer sa Europa. Iyon sana ang balak niyang suotin. Isang deklarasyon ng kanyang kayamanan, isang paalala sa lahat ng kanyang mga kaklase na siya na ngayon ang reyna ng mundong hindi nila kayang abutin. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyon ng sarili, nakikita niya ang batang si Patty na laging kinukutya dahil sa kanyang simpleng hitsura. Huminga ng malalim si Patricia at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Senyales upang tumigil ang mga tauhan sa kanilang ginagawa. Ang mga tauhan ay mabilis na umurong, naghihintay sa susunod na utos. Hindi ko susuotin ang damit na yan. Matatag at malamig na utos ni Patricia, nakatingin pa rin sa kanyang sarili sa salamin. Ayokong pumasok sa lugar na yon na nagpapanggap bilang isa sa kanila. Ayokong makipagkumpetensya sa pamamagitan ng kinangnang ginto na nakabalot sa aking balat. Ang kapangyarihan ay hindi nakikita sa damit na suot mo, kundi sa katotohanang nakabaon sa kanilang mga buto na kaya mong kunin ang lahat ng meron sila sa isang pitik lang. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang maliit na maleta sa gilid ng silid. Mula roon, inilabas niya ang isang simpleng puting blusa at isang itim na slacks, isang kasuotan na maari mong makita sa isang pangkaraniwang empleyado na sumasakay ng pampublikong tren araw-araw. Iyon ang isusuot niya. Papasok siya sa reunion hindi bilang isang bilyonaryong diyosa na bumaba sa lupa, kundi bilang ang simpleng Patricia na laging tinitingnan bilang isang walang kwentang basura ng kanyang mga kaklase. Hahayaan niya silang kutyain siya. Hahayaan niya silang ilabas ang kanilang tunay at bulok na pagkatao bago niya tuluyang sunugin ang kanilang mga ilusyon ng yaman at tagumpay. Pumasok si David sa silid dala ang isang tablet na naglalaman ng mga huling detalye para sa gabi. Ma'am Patricia, formal nitong bungad, humihinto sa ligtas na distansya. Ang helicopter ay nakahanda na sa helipad sa itaas ng hotel. Nakuha na rin natin ang buong kontrol ng Paraiso Resort. Ang buong staff doon, mula sa general manager hanggang sa mga security, ay nakatanggap na ng direktiba mula sa Mosaic Ventures. Wala silang alam sa inyong pagkakakilanlan maliban sa katotohanang kayo ang bagong may-ari at may buong kapangyarihan sa lahat ng desisyon ngayong gabi. Tumango si Patricia at inayos ang manggas ng kanyang puting blusa. Ang pakiramdam ng simpleng tela sa kanyang balat ay nagbigay ng isang kakaibang uri ng tapang na hindi kailanman kayang ibigay ng mamahaling sutla. Salamat, David. Gusto kong siguruhin mo na si Marcus at ang lahat ng panauhin ay makakapasok ng maayos sa venue. Hayaan mo silang magsaya. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ang mundo. At sa sandaling maramdaman nilang sila na ang nasa pinakatuktok. Nag-iwan si Patricia ng isang mabigat na katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Saka natin aalisin ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Samantala, sa isang nagmamadaling kalsada patungo sa resort, nakaupo si Marcus sa loob ng kanyang nirengtang luxury SUV. Inaayos niya ang kanyang mamahaling necktie habang ngumingiti sa harap ng salamin ng sasakyan. Ramdam niya ang tagumpay. Nasa bulsa niya ang pinirmahang dokumento ni Nanay Rosa na naglipat ng bahay sa kanyang pangalan. Ang reunion ngayong gabi ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang entablado kung saan ipapamukha niya sa lahat na siya ang hari ng kanilang henerasyon. At syempre, ang huling pagkakataon upang ipahiya si Patricia. Biglang tumunog ang telepono ni Marcus. Isang hindi pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Nang sagutin niya iyon, isang malamig at propesyonal na tinig ang sumalubong sa kanya. Mr. Illustre, wika ng boses sa kabilang linya. Nais lamang naming ipaalam na ang pautang na hinihintay ninyo ay tuluyan ng kinansela ng bangko dahil sa isang direktang utos
mula sa pinakamataas na pamunuan. At bilang karagdagan, ang kumpanyang nagligtas sa inyo sa nakalipas na 2 taon, ang Mosaic Ventures, ay formal na binabawi ang lahat ng kanilang tulong. Inaasahan namin ang buong bayad sa loob ng 24 oras bago simulan ang legal na pag-aresto para sa pandaraya. Ang mundo ni Marcos ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pawis na malamig at matinding takot. Bago pa siya makapagtanong, ibinagsak ng kabilang linya ang isang huling impormasyon na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. At bago ko makalimutan, Mr. Ilustre, inaasahan ng aming CEO ang inyong presensya ngayong gabi sa reunion. Huwag ninyo siyang paghintayin. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay nagdadala ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak na sadyang inayos para sa isang gabing puno ng pagpapanggap. Mula sa madilim na bahagi ng mahabang daanan, patungo sa engrandeng pasukan ng Paraiso Resort, tahimik na naglalakad si Patricia. Pinili niyang iwan ang kanyang sasakyan sa malayo at huwag munang gamitin ang helicopter na naka-standby. Nais niyang maramdaman ng lupa, nais niyang harapin ang kanyang nakaraan nang walang nakabalot na yaman upang makita kung nagbago na ba ang mga halimaw ng kanyang kabataan. Sa mismong harap ng malalaking pintuang gawa sa salamin at inukit na kahoy, nagkumpulan ang mga tao na nakasuot ng mga kumikinang na gown at formal na taksido. Ang mga ngiti nila ay artipisyal. Ang mga batian ay puno ng pasiklaban kung sino ang mas mayaman at mas matagumpay. Nang humakbang si Patricia patungo sa nakalatag na pulang karpet, ang ilaw mula sa mga naglalakihang chandelier ay tumama sa kanyang simpleng puting blusa at itim na slacks. Tila isang patak ng itim na tinta sa isang puting papel, mabilis siyang napansin ng mga matang sanay humusga. Isang babae na may makapal na pampaganda at nakasuot ng masikip na gintong bestida ang humarang sa kanyang daanan. Ito ay si Cindy, ang babaeng noong high school ay walang ginawa kundi kutyain ang sapatos ni Patricia na laging may butas. Tiningnan ni Cindy si Patricia mula ulo hanggang paa. Ang mga kilay nito ay matalim na nakataas, na tila nakakita ng isang nakapandidiring insekto sa loob ng isang mamahaling palasyo. "Excuse me." Matinis at maarte na wika ni Cindy, sinadya nitong lakasan ang boses upang marinig ng iba. Nasaan ba ang manager ng resort na ito? Bakit pinapayagan nilang magpagala-gala ang mga staff at mga maid dito sa main lobby? This is an exclusive private event. Hindi ba ninyo alam kung paano magbasa ng signages? Huminto ang musika sa isipan ni Patricia. Ang salitang magbasa ay tila isang mabilis na punyal na muling sumugat sa lumang peklat. Ngunit hindi na siya ang batang si Patty na yuyuko at iiyak sa isang sulok. Kalmado niyang sinalubong ang mapanlait na mga mata ni Cindy. "Hindi ako staff ng resort, Cindy." Malinaw at payapang sagot ni Patricia. "Ako si Patricia Oy. Alumni rin ako ng batch natin. Nakatanggap ako ng imbitasyon, kaya ako nandito." Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa grupo, bago ito sinundan ng isang malakas at sabay-sabay na tawanan na tila sumusugat sa pandinig. Ang ibang mga dating kaklase ay lumapit, nagbubulungan, habang pinagtatawanan ang kasuotan ni Patricia. "Oh my God! Si Patty tanga? Ikaw ba talaga yan?" Patuloy ni Cindy habang nagpupunas ng pekeng luha sa gilid ng kanyang mata dahil sa katatawa. "Ano ang ginagawa mo rito? Namamalimos ng barya? O baka naman nandito ka para linisin ang mga table namin pagkatapos naming kumain? I can pay you double, alam ko namang patay gutom ang pamilya mo." Habang patuloy ang pang-iinsulto ng mga tao sa paligid, tumigil sa tapat ng pasukan ang isang itim na luxury SUV. Bumaba mula rito si Marcos. Namumutla pa rin siya at kapansin-pansin ang panginginig ng kanyang mga daliri dahil sa nakapangingilabot na tawag na natanggap niya kani-kanina lamang mula sa Mosaic Ventures. Ang kanyang isip ay naguguluhan at nababalot ng matinding takot sa kung ano ang maaring mangyari sa kanyang buhay kinabukasan. Ngunit nang makita niya ang kumpol ng mga tao
na pinagtatawanan si Patricia. Isang maling pakiramdam ng kapangyarihan ang muling nabuhay sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maramdaman na siya pa rin ang hari. Kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang takot at galit sa isang taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Mabilis na lumapit si Marcus. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok. Ipinapakita ang isang huwad na katapangan. Nang makita siya ni Cindy, agad itong kumapit sa braso ng lalaki na tila nagmamakaawa. Marcus, mabuti na lang nandito ka na. Look at this trash ruining our night. Baka may nakawin pa ang babaeng ito rito. Hinarap ni Marcus si Patricia. Ang paningin ng lalaki ay puno ng puot. Isang puot na nag-ugat, hindi dahil sa ginawa ni Patricia, kundi dahil sa sarili niyang mga kabiguan. Ginamit ni Marcus ang kanyang pinakamalakas at pinakaautoridad na boses upang marinig ng lahat ng nakapaligid. Patty, anong ginagawa mo rito? You don't belong here. Wala kang lugar sa mundong ito. Mabigat at mariing wika ni Marcus, ang bawat salita ay sinadyang idiin upang magbigay ng sakit. Nagmakaawa na nga sa akin ang nanay mo kanina na bayaran ang mga naiwan mong utang na nagpapahirap sa kanila. Tapos ngayon manggugulo ka pa sa event ko. Wala ka na ngang utak noon. Hanggang ngayon ba naman, wala ka pa rin kahihiyan? Hindi gumalaw si Patricia. Tinitigan niya lamang si Marcus. Sa likod ng matatapang na salita ng lalaki, ginamit ni Patricia ang mga mata sa dilim na itinuro ng kanyang lolo Ben. Nakita niya ang butil ng pawis sa noo ni Marcus, ang panginginig ng panga nito, at ang matinding desperasyon na nagtatago sa likod ng malalaking salita. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi isang hari, kundi isang duwag na malapit ng malunod. Ang kawalan ng reaksyon at ang kalmadong titig ni Patricia ay lalong nagpagalit kay Marcus. Para sa kanya, ang isang basurang tulad ni Patty ay dapat nanginginig sa takot, dapat umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang paanan. Hindi niya matanggap na ang babaeng inaakala niyang walang kwenta ay nakatingin sa kanya na tila ba siya ang pinakakaawa-awang nilalang sa buong mundo. Namula ang mukha ni Marcus sa labis na inis. Itinuro niya ang makintab na marmol na sahig ng labi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng mapanirang pag-uutos. Lumuhod ka. Malamig at malupit na utos ni Marcus habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Patricia. Lumuhod ka dyan at humingi ka ng tawad sa aming lahat dahil sa pagdumi mo sa gabing ito. Gawin mo kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security palabas ng resort na ito na parang isang tunay na asong gala. Ang mga salita ni Marcus ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng mabibigat na hininga ng mga taong nakapaligid, naghihintay na masaksihan ang isang panooring magbibigay kasiyahan sa kanilang mga pusong mapanghusga. Ang utos na lumuhod ka ay hindi lamang isang pagpapahiya, kundi isang deklarasyon ng kapangyarihan, isang pagbabalik sa lumang kaayusan kung saan si Marcus ang nasa tuktok at si Patricia ang nasa pinakailalim na putik. Hindi umimik si Patricia. Ang tanging sagot na ibinigay niya ay ang isang bahagyang pag-iling ng kanyang ulo, isang maliit na galaw na nagdala ng mas malaking galit sa mukha ni Marcus. Ang katahimikan ni Patricia ay hindi katahimikan ng isang talunan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Bingi ka ba? Sigaw ni Marcus na wala na ang lahat ng pagpipino sa kanyang boses. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa galit. Hindi niya matanggap na ang babaeng dapat ay takot sa kanya ay matapang na nakatayo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya ng walang kislap ng takot. Tila ba sila ay pantay lamang? Sinabi kong lumuhod ka. Baka nakakalimutan mong ako ang nag-organisa ng gabing ito. Ako ang nagbabayad sa lahat dito. Kung gusto ko, kaya kitang ipatapon sa kalsada. Ngayon din. Upang patunayan ang kanyang sinabi, kinuha ni Marcus ang isang baso ng mamahaling champagne mula sa isang dumadaang waiter. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na galit at kaba.
kaya bahagyang natapon ang likido sa sahig. Naglakad siya palapit kay Patricia. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. Huminto siya sa mismong harapan ng babae. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang amoy ng alak at ng mamahaling pabango ni Marcus ay humalo sa hangin. Sa halip na matakot, nakaramdam si Patricia ng awa. Nakikita niya sa mga mata ng lalaki ang isang batang paslit na nagwawala dahil hindi niya makuha ang gusto niya. Ang malakas at kinatatakutang si Marcus Ilustre ay isa lamang duwag na nagtatago sa likod ng pera at pekeng kapangyarihan. Last chance, Patty. Bumulong si Marcus, sapat na upang marinig nilang dalawa. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Lumuhod ka. O sisirain ko hindi lang ang gabing ito para sa'yo, kundi ang buong buhay mo. Ang sagot ni Patricia ay isang malamig at mapanghamong na ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, subukan mo. Dahil sa ngiting iyon, tuluyang nawala sa sarili si Marcus. Ang lahat ng takot na naramdaman niya, mula sa tawag ng Mosaic Ventures, ang lahat ng kabiguan sa kanyang negosyo, ang lahat ng galit sa sarili dahil sa kanyang pagiging palpak, lahat ng iyon ay ibinuhos niya sa isang marahas at nakakahiyang kilos. Itinaas niya ang baso ng champagne at dahan-dahan, halos parang isang seremonya. Ibinuhos niya ang malamig at malagkit na likido sa ulo ni Patricia. Ang ginintuang alak ay dumaloy sa itim na buhok ni Patricia, bumaba sa kanyang mukha, pumasok sa loob ng kanyang puting blusa at tumulo sa sahig. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat at kasiyahan ang narinig mula sa mga nanonood. Para sa kanila, ito na ang katapusan ng palabas. Ang basura ay tuluyan ng binasa at binansagan. Nanalo na si Marcus, ngunit hindi. Hindi gumalaw si Patricia. Hindi siya pumikit. Hindi siya nagpunas ng mukha. Hinayaan lamang niyang dumaloy ang bawat patak ng alak, kasabay ng kanyang dignidad na pilit winawasak. Habang basang-basa at pinagtatawanan ng lahat, tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Marcus. At sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, sa gitna ng tawanan ng mga demonyo mula sa kanyang nakaraan, isang patak ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Patricia, humalo sa champagne na bumabasa sa kanyang mukha. Ngunit ang luhang yon ay hindi luha ng pagkatalo. Iyon ay luha ng paalam sa kahapon at pagsalubong sa isang paghihiganting mas malamig pa sa yelo. Tiyabo, sa gitna ng malakas na tawanan at mapanlait na bulungan, isang kakaibang tunog, ang unti-unting umusbong at nagsimulang lamunin ang lahat ng ingay sa paligid. Noong una, ito ay isang mahinang ugong lamang, tila isang malayong kulog na nagbabadya ng pagdating ng isang unos. Ngunit habang tumatagal, ang ugong ay lumalakas ng lumalakas hanggang sa ito ay naging isang malakas at dumadagundong na ingay na yumanig sa mga salamin ng Paraiso Resort. Ang mga taong nagtatawanan ay napahinto. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay napalitan ng pagtataka at bahagyang kaba. Ang lahat ay napatingin sa labas, patungo sa madilim na kalangitan ng gabi. Mula sa kadiliman, lumitaw ang dalawang kumikinang na ilaw na mabilis na papalapit, kasabay ng ingay na ngayon ay nakabibingi na. Ang mga dahon ng puno sa hardin ay nagsimulang yumugyog ng malakas at ang hangin ay biglang lumamig. Isang itim at makintab na helikoptero ang marahang bumaba mula sa langit. Ang mga elisi nito ay lumilikha ng isang napakalakas na hangin na nagpatangay sa mga mamahaling panyo at nagpagulo sa perpektong ayos sa nangbuhok ng mga kababaihan. Sa gilid ng helikoptero, nakaukit sa kulay ginto ang isang pamilyar na logo na nagpatigil sa paghinga ng iilang negosyante sa lugar. Ang marka ng Mosaic Ventures. Dahan-dahang lumapag ang helikoptero sa malawak na damuhan, sa harap lamang ng labi, isang lugar na hindi kailanman pinahintulutang lapagan ng anumang sasakyan. Huminto ang pag-ikot ng mga elisi, bumukas ang pinto at isang nakakasilaw na ilaw ang tumama
Sa loob ng sasakyan, mula sa ilaw na yon, isang lalaking nakasuot ng itim na suit at salamin ng eleganteng bumaba. Ang kanyang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng awtoridad at kapangyarihan. Ang lahat ng mata, kabilang na ang kay Marcus, ay nakatuon sa bagong dating. Ang utak ni Marcus ay biglang napuno ng isang nakapangingilabot na ideya. Ito na ba yon? Ito na ba ang CEO ng Mosaic Ventures na nagbabanta sa kanyang buhay? Bakit ito nandito? Ang lalaking bumaba, na walang iba kundi si David, ay hindi pinansin ng sino man sa mga naroroon. Naglakad siya ng diretso. Ang kanyang mga sapatos ay lumilikha ng matatag na tunog sa marmol na sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao, sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Ang babaeng basang-basa ng champagne, nakatayo pa rin ng tuwid sa gitna ng lobby. Huminto si David sa mismong harapan ni Patricia. Sa harap ng lahat ng matang nakatingin sa kanila, marahan niyang inalis ang kanyang salamin, yumuko ng bahagya sa isang formal at magalang na paraan, at nagsalita sa isang boses na malinaw at sapat na marinig ng lahat. "Ma'am Patricia," wika ni David, ang kanyang bawat salita ay puno ng respeto na hindi kailanman natanggap ni Patricia sa buong buhay niya. "Paumanhin po sa aking pagkaantala. The board is waiting for your final signature to officially close Marcos Illustres Company for good." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang bawat panga ay tila bumagsak sa sahig. Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula kay David, patungo kay Patricia, pabalik-balik. Sinusubukang unawain ang mga salitang narinig nila. Si Patricia, ang basura, ang tanga. Siya ang boss ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia. Naramdaman ni Marcus na tila bumaliktad ang kanyang sikmura. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang maputlang kulay na nagpapakita ng matinding takot at hindi paniniwala. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at pakiramdam niya ay babagsak siya anumang oras. Ang babaeng kani-kanina lang ay inutusan niyang lumuhod ay ang mismong taong may hawak ng kanyang kinabukasan sa mga palad nito. Ang lahat ng kanyang pang-aapi, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay bumalik sa kanya na parang isang sampal na nagwasak sa kanyang buong pagkatao. Ang katahimikang bumalot sa lobby ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na kulog. Bawat paghinga ay tila nagnanakaw ng hangin at bawat tibok ng puso ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Si Patricia, na kanina lamang ay sentro ng katatawanan, ngayon ay nakatayo sa gitna na tila isang reyna, nababalot ng isang aura ng kapangyarihang hindi nila kayang sukatin. Ang basang blusa at ang buhok na may bahid pa ng champagne ay hindi na simbolo ng kahihiyan, kundi isang tropeyo ng isang digmaang siya ang nanalo. Dahan-dahang inabot ni David ang isang eleganteng itim na tablet kay Patricia. Sa screen, maliwanag na nakasaad ang mga huling dokumento para sa tuluyang pagpapasara ng Illustratech. Ang kailangan na lamang ay ang isang pirma mula sa kanya. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Marcus. Ang lalaking kanina lamang ay nag-uutos na may kahambugan ay ngayon ay nakatayo na, parang isang estatuang gawa sa yelo. Ang kanyang muka ay walang kulay at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang katotohanan ay tila isang malaking alon na sumira sa pader ng kanyang pagpapanggap. Inilalantad ang duwag at desperadong tao sa likod ng mamahaling damit. Hindi ito totoo. Halos pabulong na wika ni Marcus. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi paniniwala. Isa kang sinungaling. Imposible. Paanong ang isang tulad mo, isang babaeng hindi marunong magbasa, ay magiging hindi niya matapos ang kanyang sasabihin? Ang mga salitang CEO ng Mosaic Ventures ay tila lason na hindi kayang lumabas sa kanyang bibig. Kalmadong ibinaling ni Patricia ang kanyang paningin mula sa tablet patungo sa naghihirap na mukha ni Marcus. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nakitang galit o pait sa kanyang puso. Ang nakikita na lamang niya ay isang nakakaawang kaluluwa
na nakakulong sa sarili nitong pagmamataas. Tama ka, Marcus. Malumanay ngunit malinaw na sagot ni Patricia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Nahirapan akong magbasa ng mga libro. Pero habang abala kayo sa pagbabasa ng mga salita sa papel, natutunan kong basahin ang mga tao. Natutunan kong basahin ang kasinungalingan sa likod ng mga matatamis na ngiti. Natutunan kong basahin ang takot sa likod ng kahambugan. At higit sa lahat, natutunan kong basahin ang sakit sa likod ng mga pangaapi. Lumapit siya ng isang hakbang kay Marcus, sapat na upang makita nito ang refleksyon ng sariling pagkawasak sa mga mata ni Patricia. At habang binabasa kita ngayon, Marcus, ang nakikita ko lamang ay isang lalaking takot na malaman ng buong mundo na ang lahat ng meron siya ay isang malaking kasinungalingan. Kasabay ng kanyang mga salita, dumating ang general manager ng resort. Nagmamadali at yumuyukod sa harap ni Patricia. Ma'am Patricia, paumanhin po sa lahat ng abala. Ang buong security team po ay handa nang sundin ang anumang utos ninyo. Bago pa man makasagot si Patricia, si Marcus, sa huling desperadong pagtatangka na isalba ang sarili, ay biglang lumuhod. Ang kanyang mga mamahaling pantalon ay dumikit sa marmol na sahig na nabasa ng champagne. Ang hari ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono. Hinawakan niya ang laylayan ng slacks ni Patricia. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Patty! Patricia, patawarin mo ako. Nagmamakaawang sambit ni Marcus. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pagsisisi. Nagkamali ako. Inaamin ko. Huwag mo sanang gawin ito. Maawa ka sa akin, sa pamilya ko. Parang awa mo na. Huwag mong pirmahan yan. Ang buong atensyon ng lahat ay nakatuon sa daliri ni Patricia na nakapatong sa screen ng tablet. Handang iguhit ang linyang magtatapos sa lahat. Ang katahimikan ay muling bumalik, mas mabigat, mas puno ng tensyon. Hihiganti ba siya? O magpapakita siya ng awa sa taong walang ibang ginawa, kundi bigyan siya ng sakit? Sa gitna ng pag-aabang, pumasok sa lobby ang dalawang unipormadong pulis. Direktang lumapit sa kanilang kinatatayuan. Tila ba matagal na silang naghihintay sa hudyat. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Tapos na ang laro. Ang pagdating ng mga pulis ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng lahat ng naroroon. Ang isang masayang pagtitipon ay biglang naging isang eksena ng krimen. Tumingin si Patricia sa mga pulis. Pagkatapos ay ibinalik ang kanyang paningin sa lalaking nakaluhod pa rin sa kanyang paanan, nanginginig sa takot. Hindi ko kailangang pirmahan ng kahit ano, Marcus. Malamig na wika ni Patricia habang dahan-dahan niyang ibinababa ang tablet. Ang mga kaso ng pandaraya, pagnanakaw ng intellectual property, at pamimeke ng mga dokumento laban sa iyo ay matagal nang nakahain. Ang tanging hinihintay na lang namin ay ang perpektong tiyempo upang isilbi ang arrest warrant. At sa tingin ko, wala nang mas perpekto pa sa gabing ito sa harap ng lahat ng taong hinangaan ka sa iyong mga kasinungalingan. Ang mga pulis ay marahang lumapit at tinulungang tumayo si Marcus. Bawat galaw nila ay propesyonal at walang emosyon. Isang malamig na posas ang kumalansing bago ito ikinabit sa mga nanginginig na pulso ng lalaking dati ay itinuturing na hari. Ang tunog na yon ay tila isang hatol, ang huling nota sa isang malungkot na kanta ng pagbagsak. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Ang mga dating kaklase na kanina lamang ay masayang nakikipagtawanan. Kay Marcus ay ngayon ay nagsisiiwasan ng tingin. Tila ba takot na madamay sa kahihiyang bumabalot sa kanya. Si Cindy, ang babaeng unang ng insulto kay Patricia, ay dahan-dahang lumayo. Nagtatago sa likod ng ibang mga bisita. Ang kanilang paghanga ay kasing bilis na wala ng isang bula. Habang iginagapos si Marcus, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa may pintuan. Anong nangyayari dito? Nilingon ni Patricia ang pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pasukan si Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala.
Nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan ni Marcus na may masamang nangyayari sa resort. Nagmadali siyang pumunta, dala ang takot na baka kung ano na ang nangyari sa lalaking itinuturing niyang pag-asa. Ngunit ang nakita niya ay isang bangungot. Ang kanyang tagapagligtas ay pinupusasan at ang kanyang anak na itinakwil, na basang-basa pa ng alak, ay nakatayo sa gitna ng lahat, tila ba siya ang may kontrol sa buong sitwasyon. "Marcus, anak!" Sigaw ni Nanay Rosa habang tumatakbo palapit. Sinubukan niyang harangin ang mga pulis, ngunit magalang siyang pinigilan ng isa sa kanila. "Bakit ninyo siya kinukuha? Wala siyang kasalanan. Mabuting tao si Marcus." Ang mga mata ni Marcus ay napuno ng luha. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Nanay Rosa, pagkatapos ay kay Patricia. Sa mga matang yon, nakita ni Patricia ang isang pakiusap. Isang pakiusap na huwag nang sabihin ang katotohanan sa matanda. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga pulis, upang ipaliwanag ang sitwasyon kay Nanay Rosa, ang nagsalita. "Pasensya na po, ma'am. Inaaresto po namin si Mr. Ilustre dahil sa kasong large-scale fraud. Kabilang na po rito ang pamimeke ng mga dokumento upang ilipat ang isang ari-arian sa pangalan niya nang walang pahintulot ng tunay na may-ari. Isang property na nakapangalan kay Miss Patricia Oey." Ang mundo ni Nanay Rosa ay gumuho. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang matalim na patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang bahay na minana pa niya sa kanyang mga magulang ay ipinangalan pala ng kanyang ama sa anak na lagi niyang minaliit. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay balak pala itong nakawin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang kanyang paningin ay nanlabo. Napatingin siya sa kanyang anak. Ang anak na pinalayas niya, sinabihan ng masasakit na salita at ipinagpalit sa isang manloloko. Nakita niya ang bakas ng champagne sa damit nito at bigla niyang naunawaan ang lahat ng kahihiyang tiniis nito. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pinagsamang sakit, pagsisisi at pagkawasak. Doon, sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, sa harap ng lahat ng tao, si Nanay Rosa ay napaluhod at humagulgol nang walang tigil. Ang hagulgol ni Nanay Rosa ay umamalingaw-ngaw sa buong lobby, isang tunog na mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw ng galit. Ang mga bisita, na kanina lamang ay abala sa paghuhusga, ay isa-isang nagsimulang umalis, dala ang kahihiyan at takot na madamay sa isang iskandalong hindi kanila. Ang malawak na espasyo ay unti-unting nabakante, iniiwan ang tatlong tao sa gitna ng kanilang sari-sariling wasak na mundo. Isang anak na matagal ng sugatan, isang inang na ngayon palang nakaramdam ng tunay na sakit, at isang katotohanang matagal nang nakakubli. Habang isinasakay si Marcos sa sasakyan ng pulis, iniwan ng mga ito si Nanay Rosa na nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Dahan-dahang lumapit si Patricia. Ang kanyang mga yapak ay marahan sa sahig, tila nag-aalangang sirain ang sagradong sandali ng pagsisisi. Hinubad niya ang kanyang itim na blazer at marahang ipinatong sa mga balikat ng kanyang ina upang takpan ito mula sa lamig at sa mga mapanuring matang maaring natitira pa. Ang simpleng gesto na yon ay nagdala ng mas malakas na pag-iyak mula kay Nanay Rosa. "Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Patty." Halos hindi maintindihang bulong ng matanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Hindi ko alam. Ang sama-sama kong ina, patawarin mo ako." Hindi sumagot si Patricia. Umupo siya sa sahig, sa tabi mismo ng kanyang ina, at hinayaan lamang itong ilabas ang lahat ng sakit na kinimkim nito. Sa mga sandaling iyon, wala nang CEO ng Mosaic Ventures, wala nang bilyonaryang walang mukha. Ang naroroon lamang ay isang anak na pinagmamasdan ng kanyang ina sa pinakamababang punto ng buhay nito. Naramdaman ni Patricia ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib.
Ang galit na matagal niyang inalagaan ay unti-unting naglalaho. Napapalitan ng isang nakalulunod na kalungkutan. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina, ngunit may isang pader na hindi pa rin niya kayang sirain. Ang mga salitang pabigat at basura ay sariwa pa rin sa kanyang pandinig. Ang pagpapatawad ay isang ilog na napakahirap tawirin. Bakit hindi mo sinabi sa akin, anak? Tanong ni Nanay Rosa. Iniaangat ang kanyang ubaning ulo. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng pagkalito. Bakit hindi mo sinabi na sa'yo pala ipinangalan ng tatay mo ang bahay? Bakit hinayaan mo akong magmukhang tanga sa harap ng lahat? Huminga ng malalim si Patricia bago sumagot. Dahil alam kong masasaktan ka, Nay. Alam kong mahalaga sa'yo ang bahay na yon dahil yun na lang ang alaala ninyo ni Lolo. Ayokong isipin mo na inaagaw ko yon sa'yo. At ayokong isipin mo na ginagamit ko yon para kontrolin ka. Ang katotohanan yon ay muling sumampal kay Nanay Rosa. Maging sa gitna ng pagtatakwil, ang iniisip pa rin ng kanyang anak ay ang kanyang kapakanan. Ang pag-ibig na matagal niyang hinanap sa maling tao ay nasa tabi niya lang pala, naghihintay na mapansin. Tumayo si Patricia at inilahad ang kanyang kamay sa ina. Tumayo na po kayo. Nay, umuwi na po tayo. Nag-aalangang inabot ni Nanay Rosa ang kamay ng anak. Ang init mula sa palad ni Patricia ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Sa tulong ni Patricia, maran siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanghihina pa rin. Habang naglalakad sila palabas ng resort, palayo sa mga basag na pangarap at mga nasirang buhay, isang huling tanong ang kumawala sa bibig ni Patricia. Isang tanong na nag-ugat sa isang lumang sugat na hindi pa rin naghihilom. Nay, bakit po si Marcos? Mahinang tanong niya, hindi nakatingin sa ina. Bakit po sa lahat ng tao, sa kanya kayo naniwala? Sa kanya kayo kumapit? Ano po ba ang kulang sa akin? Natigilan si Nanay Rosa. Ang simpleng tanong na yon ay naglalaman ng bigat ng 20 taon ng sakit at paghahanap ng pagtanggap. Bago siya makasagot, isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Si David, na may seryosong mukha, ang bumaba. Ma'am Patricia, wika ni David. Kailangan niyo pong malaman ito. Habang iniimbestigahan namin si Mr. Ilustre, may ibinunyag siyang isang bagay kapalit ng mas magaan na sentensya. Tungkol po ito sa nawawala ninyong ama. Ang loob ng mamahaling sasakyan ni Patricia ay nababalot ng isang katahimikang tila sumasakal sa bawat hininga. Sa labas, ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na lumalampas, tila mga guhit ng gintong pilit humahabol sa bilis ng takbo ng kanilang buhay. Nakaupo si Patricia sa tabi ng bintana. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan, habang si Nanay Rosa ay nakayuko sa kanyang tabi, yakap-yakap ang sarili sa ilalim ng blazer ng anak. Anong tungkol sa tatay niya? Ang nanginginig na tanong ni Nanay Rosa, binasag ang katahimikan. Ang kanyang tinig ay halos pabulong, tila takot na marinig ang sagot na maaaring tuluyang wumasak sa natitirang piraso ng kanyang puso. Huminga ng malalim si David. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kalsada. Ayon kay Marcos, hindi po kusa ang pag-alis ng inyong asawa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tatay ni Marcos at ang asawa ninyo ay nagkaroon ng transaksyon sa negosyo noon. Ginamit ng pamilyang Ilustre ang kahinaan ng inyong asawa upang ibaling sa kanya ang lahat ng utang ng kanilang kumpanya. Marcos's father threatened him. Kung hindi siya aalis at mawawala ng tuluyan, idadamay nila kayo ni Patricia sa mga kaso at kukunin ang inyong bahay. Naramdaman ni Patricia ang tila paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang lalaking 10 taon niyang kinamuhian dahil sa pag-aakalang iniwan sila, dahil sa kahihiyang dulot ng kanyang kapansanan, ay umalis pala upang sila ay protektahan. Ang bawat gabing iniyakan niya ang pagkawala ng ama, ang bawat araw na naniwala siyang hindi siya sapat, kaya siya tinalikuran, lahat ng iyon
ay isang malaking kasinungalingan na binuo ng mga ilustre. Ibig sabihin, hikbi ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Hindi niya tayo iniwan dahil ayaw na niya sa atin. Hindi siya lumayas dahil sa pagod? Hindi po, Tita Rosa. Patuloy ni David. Ang boses ay puno ng pait. Umalis siya dahil mahal niya kayo. At ang mas masakit pa, Marcus knew all along kung nasaan siya. Pinanood ni Marcus kung paano kayo maghirap. Pinanood niya kung paano niyo sisihin si Patricia sa pag-alis ng tatay niya habang siya ang nakikinabang sa perang dapat ay sa inyo. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Patricia. Lumingon siya sa kanyang ina at nakita ang isang mukhang puno ng pagsisisi na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. Ang bawat sampal, bawat masakit na salita na ibinato ni Nanay Rosa kay Patricia sa loob ng 10 taon ay nag-ugat sa isang kasinungalingang itinanim ni Marcus. Ang galit ng ina ay naging lason dahil sa maling akala na si Patricia ang dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang lumang bahay, ang lugar na kanina lang ay puno ng puot, ay tila naging isang piping saksi sa muling pagbubukas ng mga sugat. Dahan-dahang bumaba si Patricia, tinulungan ng kanyang ina na halos hindi na makalakad sa bigat ng katotohanan. Pagpasok sa loob, dire-diretsyong naglakad si Nanay Rosa patungo sa kwarto ni Patricia. Sa ilalim ng kama, hinila ng matanda ang isang lumang karton na matagal na niyang hindi binubuksan. Doon, nakatago ang mga liham na kailanman ay hindi niya ipinakita sa anak, mga liham na akala niya ay galing sa mga maniningil ng utang. Ngunit sa katotohanan ay mga ulat mula sa isang ospital. Kinuha ni Patricia ang isa sa mga papel. Ang kanyang mga mata, na dati ay nahihirapang unawain ang mga letra, ay tila naging matalas sa gitna ng emosyon. Binasa niya ang bawat salita ng dahan-dahan. Iyon ay mga resibo ng bayad sa isang pasilidad sa probinsya. Ang mga bayad ay regular, bawat buwan, sa loob ng 5 taon. Ano ito, Nay? Tanong ni Patricia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ito ang mga utang na iniwan ng tatay mo. Hagulgol ni Nanay Rosa. Pero nung tiningnan ko ng mabuti kanina, ang pangalan ng nagbabayad, hindi si Marcus, hindi rin ako. Tumingin si Nanay Rosa sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong at puno ng takot. Patty, ikaw ba? Ikaw ba ang nagbabayad nito? Alam mo ba kung nasaan ang tatay mo? Nanatiling tahimik si Patricia. Isang alaala ng lihim na pagbisita niya sa isang matandang lalaki sa isang tahimik na ospital sa Bicol. Isang lalaking hindi na siya kilala dahil sa sakit, ngunit tanging pangalan niya ang binabanggit sa bawat sandali. Ang pagsasakripisyo ni Patricia ay hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa amang 10 taon niyang binuhay sa dilim nang hindi nalalaman ng sinuman. Nahanap ko siya 5 taon na ang nakalilipas, Nay. Mahinang pag-amin ni Patricia. Pero huli na. Hindi na niya tayo naaalala. Ayokong sabihin sa inyo dahil ayokong makita niyo siyang ganoon. Wasak at walang malay. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, nahanap ni Nanay Rosa ang isang itim na folder sa loob ng karton na hindi pa nabubuksan ni Patricia. Isang dokumento na may selyo ng gobyerno. Nang buksan ito ng matanda, isang maliit na susi ang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang matunog na kislap sa ilalim ng ilaw. At sa loob ng folder, may isang sulat na may sulat kamay ni Lolo Ben. Isang sulat na may petsang bago siya mamatay. Para kay Patricia at Rosa. Basa ng matanda sa unang linya. Ngunit ang sumunod na talata ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lihim na kahit si Patricia ay hindi alam. Isang lihim na magbabago sa lahat ng plano ng Mosaic Ventures para sa Paraiso Resort. Ang lumang papel sa kamay ni Nanay Rosa ay nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang mga pamilyar
at maingat na pagkakasulat ni Lolo Ben ay nananatiling malinaw at puno ng pagmamahal. Ang tahimik na silid ay naging saksi sa panginginig ng boses ng matanda habang dahan-dahan niyang binabasa ang mga letrang naglalaman ng huling habilin ng kanyang ama. Para sa aking mahal na Rosa at sa aking matapang na apo, Patty. Simula ng liham, ang bawat salita ay tila isang mainit na yakap mula sa nakaraan. Kung binabasa niyo ito, marahil ay natagpuan na ninyo ang susi. Patawad kung hindi ko nasabi ng personal ang mga bagay na ito. Rosa, alam kong naging mahirap ang buhay para sa iyo. Ang pagiging asawa at ina sa gitna ng matinding kahirapan ay isang laban na hindi mo pinili, ngunit hinarap mo araw-araw. Pero pakiusap, huwag mong ipasa ang galit mo sa mundo sa batang walang ibang kasalanan, kundi ang tingnan ng buhay sa ibang paraan. Huminto sandali si Nanay Rosa. Isang mabigat na hikbi ang muling kumawala sa kanya bago niya ipinagpatuloy. At Patty, apo ko, ang Paraiso Resort, ang lupang inaakala ng lahat na pag-aari ng mga ilustre ay nakatayo sa lupang minana ko sa aking mga magulang. 10 taon na ang nakalilipas, napilitan akong isanla ang titulo nito sa ama ni Marcus upang isalba ang buhay ng iyong ama mula sa pagkakulong dahil sa mga inimbentong kaso nila. Ngunit bago ako mamatay, nagawa kong bayaran ang utang ng palihim. Ang susi na hawak ninyo ay nagbubukas ng isang safety deposit box sa bangko. Naroon ang orihinal na titulo ng lupa ng Paraiso Resort. Hindi kailanman naging kanila iyon. Kanina pa lamang at hanggang ngayon, ito ay sa inyo. Napatayo si Patricia. Ang mga salita ng kanyang lolo ay tila mga tipak ng ginto na nagpabagsak sa huling pader ng kahambugan ng mga ilustre. Ang resort na inorganisa ni Marcus, ang lugar kung saan siya ininsulto, kung saan siya binuhusan ng alak, ang mismong resort na inutos niyang bilhin ng Mosaic Ventures, ay legal na pag-aari niya bago pa man niya ito subukang bilhin. Si Marcus ay hindi lamang isang manloloko, siya ay isang squatter sa lupa ng pamilya Oy. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang simulan niya ang kanyang paghihiganti, nakaramdam si Patricia ng isang purong uri ng ginhawa. Ang kanyang pagiging bilyonaryo ay naging pangalawa na lamang sa katotohanang ang kanyang lolo ay lumaban hanggang sa huling hininga nito upang protektahan ang kanilang pamilya. Kinuha ni Patricia ang susi mula sa nanginginig na kamay ng kanyang ina. Tinitigan niya ito ng matagal bago niya dahan-dahang isinara ang kanyang palad at idinikit ito sa kanyang dibdib. Pikit mata niyang dinamdam ang malamig na bakal na parang nararamdaman ng kamay ni Lolo Ben na humahaplos sa kanyang buhok, nagpapaalala sa kanya na ang mga letrang nagtatago at nahihirapang basahin noon ay ang mismong mga letrang magpapalaya sa kanila ngayon. Kinabukasan, isang maliwanag at tahimik na umaga ang sumalubong sa Paraiso Resort. Ang lugar na naging sentro ng kahihiyan at pagkasira ng nakaraang gabi ay ngayon ay nababalot ng isang kakaibang kapayapaan. Nakatayo si Patricia sa gitna ng malawak na hardin, suot ang isang simpleng puting bestida. Walang bakas ng marangyang CEO, tanging ang malinis na mukha ng isang babaeng nakahanap ng sariling lunas. Dumating si David at tahimik na tumayo sa kanyang likuran. Ma'am Patricia, ang paglipat ng titulo ay matagumpay na naisagawa. Inilabas na rin natin ang balita sa media tungkol sa tunay na may-ari ng resort at sa mga kaso ni Marcus. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak at hindi na siya makakawala sa mga paratang. Huminga ng malalim si Patricia. Ang sariwang hangin ay napuno ang kanyang baga ng walang halong bigat ng nakaraan. Salamat, David. Gusto kong ipatigil mo ang anumang operasyon ng resort. Ipasara mo ang lugar na ito sa mga turista. Nagulat ang assistant, ngunit nanatili itong professional. Masusunod po. Ano po ang plano ninyo sa property? Hinarap ni Patricia si David. Isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiting matagal nang hindi na silayan ni Numan. Ipapagiba ko ang main hall kung saan ginanap ang reunion. Sa halip, magtatayo tayo ng isang paaralan. Isang espesyal na pasilidad para sa mga batang tulad ko noong araw. Mga batang may dyslexia at iba pang neurodivergent conditions. Gusto kong ang lupang ito na nagdala ng napakaraming sakit sa akin ay maging isang lugar kung saan ang ibang mga bata ay matututong mahalin ang sarili nila. Tatawagin natin itong ang silid ni Lolo Ben. Habang binubuo niya ang mga pangarap para sa lugar na yon, isang sasakyan ang pumasok sa malawak na driveway ng resort. Bumaba mula rito si Nanay Rosa. Dala ang isang maliit na basket na naglalaman ng mga paboritong kakanin ni Patricia na madalas nitong ipagluto noong bata pa siya bago masira ang kanilang relasyon. Ang matanda ay marahang naglakad palapit kay Patricia. Nang magkaharap sila, walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Tanging ang mga luha ng pangunawa at pagtanggap ang nagsalita. Sa unang pagkakataon, matapos ang higit isang dekada, iniabot ni Patricia ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Sa yakap na yon, nawala ang salitang basura at ang tanging natira ay ang salitang pamilya. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay panandaliang nahinto nang mag-vibrate ang telepono ni David. Nang sagutin niya ito, ang seryoso niyang muka ay lalong dumilim. Tumingin siya kay Patricia na may halong pag-aalala. "Ma'am," simula ni David, ang boses ay mababa. "Mula sa presinto, humihingi po ng huling pagkakataon na makausap kayo si Marcus bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison. May isa pa raw siyang lihim na hindi sinabi sa atin tungkol sa inyong ama." Ang malamig na hangin sa loob ng pasilidad ng kulungan ay may dalang amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa. Ang bawat hakbang ni Patricia sa mahabang pasilyo ay sinasabayan ng mabibigat at matutunog na pagsasara ng mga pintuang bakal. Tila mga tuldok na nagtatapos sa mga kwento ng buhay na hindi na kailanman malalayang muli. Sa kabila ng madilim at mapanglaw na paligid, ang paglalakad ni Patricia ay kalmado. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot o galit. Pumasok siya sa maliit na silid-bisitaan at naupo sa harap ng isang makapal na salamin. Naghihintay sa lalaking minsang naging bangungot ng kanyang buhay. Hindi nagtagal. Isang lalaking nakasuot ng kupas at kulay kahel na uniforme ang inilabas mula sa kabilang pinto. Ang dating makintab at maayos na buhok ni Marcus ay magulo at madungis, at ang kanyang mukha na dati ay puno ng kahambugan ay ngayon ay may mga maiitim na bilog sa paligid ng mga mata, bakas ng mga gabing walang tulog at matinding takot. Nang makita niya si Patricia, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagtatago ng labis na desperasyon. Kinuha nila ang mga telepono sa magkabilang gilid ng salamin. Ang boses ni Marcus ay basag, malayo sa matapang na tinig na nag-utos kay Patricia na lumuhod ilang gabi pa lamang ang nakalilipas. "Salamat sa pagpunta, Patty." Panimula ni Marcus, sinusubukang gamitin ang kanyang lumang kakayahang manguto. Ngunit ang kanyang panginginig ay nagbubunyag ng kanyang tunay na kalagayan. "Alam kong galit ka sa akin at tama ka. Naging masama ako sa'yo. Pero mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na hawak ko na maaaring magbigay sa'yo ng ganap na kapayapaan." Nanatiling tahimik si Patricia. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa sa bawat emosyon ng lalaki. Ginamit niya ang mga mata na itinuro ni Lolo Ben na gamitin ang makita ang katotohanan sa likod ng mga salita. Lumapit si Marcus sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Ang tatay mo, Patty, bago siya tuluyang nawala sa katinoan noon dahil sa sakit, may isinulat siyang sulat para sa'yo. Isang sulat na hinarang ng tatay ko para hindi makarating sa inyo ni Tita Rosa. Nasa akin ang sulat na yon, Patty. Nabasa ko yon. Paulit-ulit na isinulat doon ng tatay mo kung gaano siya ka-proud
Sa batang hindi man marunong magbasa noon, ay alam niyang may pinakamalaking puso sa buong mundo. Isang luha ang dahan-dahang namuo sa mata ni Marcus, nagpapanggap na nakikisimpatya. Ibibigay ko sa iyo ang sulat na yon, Patty. Ibibigay ko lahat ng natitirang ebidensya laban sa mga kasosyo ng tatay ko. Tutulungan kita. Kung tutulungan mo rin akong mapababa ang sentensya ko. Please, Patty, patawarin mo na ako. Ito na ang huling baraha ng isang taong nalulunod. Ginamit ni Marcus ang alaala ng ama ni Patricia upang subukang ibalik ang kontrol, upang bilhin ang kanyang kalayaan, gamit ang emosyon ng babaeng sinira niya. Sa kabilang banda ng salamin, si Patricia ay hindi umiyak. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang maliit at malungkot na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang palad sa malamig na salamin, hindi upang makipag-ugnayan kay Marcus, kundi upang tuluyang magpaalam sa anino nito sa kanyang buhay. Kawawa ka naman, Marcus. Malumanay na wika ni Patricia. Ang kanyang boses ay puno ng dalisay na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. Sa tingin mo, kailangan ko ng isang pirasong papel upang malaman na mahal ako ng tatay ko? Nahanap ko siya. Inalagaan ko siya sa huling 5 taon ng kanyang buhay bago niya tayo tuluyang nakalimutan. Naramdaman ko ang pagmamahal niya sa bawat paghigpit ng kanyang hawak sa kamay ko. Hindi ko kailangan ng sulat na itinatago mo. Unti-unting nawala ang pag-asa sa mukha ni Marcus. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Pinapatawad na kita, Marcus. Patuloy ni Patricia. Ang bawat salita ay kasing gaan ng balahibo, ngunit kasing bigat ng batas. Pinapatawad kita dahil hindi ko nahahayaang hawakan mo pa ang puso ko, kahit nasa pamamagitan ng galit. Ngunit ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugang ililigtas kita mula sa mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Mananatili ka rito at pagbabayaran mo ang bawat buhay na sinira mo. Ibinalik ni Patricia ang telepono sa lalagyan nito bago pa man makapagsalita muli ang lalaki. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at tumalikod. Ang huling nakita niya sa salamin ay ang pag-iyak ni Marcus, isang lalaking tuluyan nang kinain ng sariling kasakiman, nakakulong hindi lamang sa rehas na bakal, kundi sa sarili nitong impyerno. Paglabas ni Patricia sa pasilidad, sinalubong siya ng matinding sikat ng araw at ng malamig at sariwang hangin. Naramdaman niyang tila naalis ang lahat ng bigat na dala-dala niya sa loob ng 20 taon. Kinuha niya ang kanyang telepono sa bulsa nang maramdaman itong mag-vibrate. Ito ay isang mensahe mula kay Nanay Rosa. Anak, nakahanda na ang lahat. Hinihintay ka na ng mga bata at ng mga guro. Umuwi ka na. Sisimulan na natin ang bagong kabanata ng buhay natin. Tumingala si Patricia sa asul na kalangitan. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pananabik at purong kaligayahan. Wala nang mga letrang nawawala. Tanging mga salitang nag-aanyayang bumuo ng isang magandang simula. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila may dalang kakaibang ginto. Yumayakap sa bawat sulok ng dating Paraiso Resort na ngayon ay binansagan ng ang silid ni Lolobe. Wala na ang matatayog at malamig na pader na naghihiwalay sa mayayaman at mahihirap. Sa halip, ang paligid ay napuno ng mga makukulay na halaman, mga silya sa ilalim ng puno, at ang pinakamahalagang tunog sa lahat, ang mahina at masayang tawanan ng mga batang nagsisimula nang tumuklas sa mundo sa sarili nilang paraan. Nakatayo si Patricia sa gitna ng malawak na damuhan, pinagmamasdan ng malaking karatula sa pasukan ng paaralan. Ang bawat letra doon ay sadyang ginawang malaki, makulay, at may iba't ibang texture upang madaling mahawakan at makilala ng mga batang may katulad niyang karamdaman. Hindi na sila kailangang matakot sa mga letrang tila nagtatago. Dito, ang mga letra ay kanilang magiging kaibigan. Nakasuot si Patricia ng isang simpleng bestidang asul. Ang kanyang buhok ay malayang hinahampas ng hangin. Wala na ang mabigat na aura ng isang bilyonaryang laging nagtatago sa likod ng mga numero.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa tagumpay ng negosyo, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa loob ng sarili. Ma'am Patricia, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting. Bulong ni David na lumapit sa kanya. Ngumiti si David, isang tunay na ngiti na bihirang makita sa kanyang mukha. Ang ganda po ng kinalabasan ng lahat. Siguradong matutuwa si Lolo Ben kung nasaan man siya. Tumango si Patricia at dahan-dahang naglakad patungo sa harapan ng gusali. Doon, sinalubong siya ni Nanay Rosa. Ang kanyang ina ay mukhang mas bata at mas payapa. Suot ang kanyang pinakamagandang ternong bulaklakin. Hawak ni Nanay Rosa ang isang gunting na nakatali sa isang pulang ribbon, ngunit hindi niya ito itinaas. Naghintay siya hanggang sa makalapit ang kanyang anak. Handa ka na ba, anak? Mahinang tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki na kailanman ay hindi naramdaman ni Patricia noong bata pa siya. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Patricia at marahang pinisil ito. Ikaw ang dapat gumawa nito. Ito ang tagumpay mo. Umiling si Patricia at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng kanyang ina. Sabay po tayo, Nay. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matututunang lumaban at bumangon. Sa harap ng maliit na grupo ng mga guro, magulang at mga bata, sabay nilang ginupit ang ribon. Ang tunog ng pagkakagupit ng tela ay sinundan ng isang masigabong palakpakan mula sa mga naroroon. Ngunit para kay Patricia, ang ingay na yon ay tila naging malayo. Ang kanyang paningin ay natuon sa isang batang lalaki na nakaupo sa gilid, tahimik na kinakapa ang mga inukit na letra sa dingding. Ang mukha nito ay puno ng pagkamangha sa halip na takot. Lumapit si Patricia sa bata at lumuhod upang maging kapantay nito. Maganda ba sila? Malambing niyang tanong. Tumingin ang bata sa kanya, ang mga mata nito ay nanlalaki. Opo. Akala ko po galit sila sa akin kasi hindi ko sila mabasa. Pero ngayon, parang kinakausap nila ako. Naramdaman ni Patricia ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pamilyar na init ng luha sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang balikat ng bata. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw, ikaw naman ang magkukwento sa kanila. Hindi mo kailangang bilisan. Ang mahalaga, hindi ka tumitigil. Habang nagpapatuloy ang munting selebrasyon, lumayo sandali si Patricia patungo sa dulo ng resort, sa mismong lugar kung saan siya binuhusan ni Marcus ng alak. Wala na ang mantsa ng champagne sa sahig. Pinalitan na ito ng mga sariwang damo at maliliit na bulaklak. Tumingala siya sa langit at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang presensya ni Lolo Ben sa bawat ihip ng hangin. Tila naririnig niya ang boses ng matanda na nagsasabing, "Ang galing mo, Apo. Natagpuan mo na ang mga letrang nawawala." Ngayon, hindi na siya ang batang pati na tinalikuran ng mundo. Siya si Patricia Oy, ang babaeng nagturo sa mundo na ang kahinaan ay maaari palang maging pinakamalaking lakas kung ito ay gagamitin para sa pag-ibig at paghilom. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pag-uwi. Pag-uwi sa sarili, pag-uwi sa pamilya, at pag-uwi sa isang bukas na wala ng takot. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa kanyang paaralan, sa kanyang ina na masayang nakikipag-usap sa mga guro at sa mga batang may pag-asa na sa kanilang mga mata. Isang tahimik na panata ang binuo niya sa kanyang puso. Ang bawat letrang isusulat niya mula ngayon ay magiging isang kwento ng tagumpay. Ang paglubog ng araw sa Tagaytay ay may hatid na katahimikang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman sa Makati. Sa muling pag-ihip ng malamig na hangin, dahan-dahang lumakad si Patricia patungo sa isang maliit at tahimik na sulok sa likod ng paaralan, ang puntod ni Lolo Ben at ang marker na itinayo niya para sa kanyang ama. Doon, sa ilalim ng matandang puno na tila laging nakabantay, inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang bulaklak. "Lolo, Papa, maayos na po ang lahat." Mahinang bulong ni Patricia, ang kanyang boses ay may dalang payapang katiyakan.
Hindi na po ako natatakot sa mga litrang dati ay kaaway ko. Natutunan ko na pong basahin ang pinakamahalagang kwento sa lahat, ang kwento ng ating pamilya. Naramdaman niya ang isang marahang haplos sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakatayo si Nanay Rosa, may dalang maliit na lampara. Wala na ang puot sa mga mata ng matanda. Tanging ang dalisay na pag-ibig na matagal na nakubli ng takot at kahirapan. Sabay silang tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng paaralan ay unti-unti nang bumubukas, tila mga bituing bumaba sa lupa upang magbigay ng liwanag sa mga batang nangangarap. Sa loob ng selda, si Marcos ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling mga alaala, habang si Patricia ay malaya nang lumilipad, patungo sa hinaharap na siya mismo ang sumulat. Ang mga letrang dati ay nawawala, ay natagpuan na niya sa bawat ngiti ng mga batang tinutulungan niya, sa bawat haplos ng kanyang ina, at sa bawat tibok ng kanyang pusong hindi na napapagod magmahal. Natutunan ni Patricia na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng narating o sa dami ng perang kinita. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang bumangon mula sa putik ng pang-aapi at gamitin ang sariling sugat upang maging gamot sa iba. Sa mundong mapanghusga, natagpuan niya ang kanyang halaga. Isang babaeng may pusong mas malinaw pa sa anumang nakasulat na salita. Habang naglalakad ang mag-ina pabalik sa loob ng kanilang tahanan, ang huling sinag ng araw ay nag-iwan ng isang pangako, na sa bawat pagtatapos ay may isang bagong simula, at sa bawat batang nahihirapan ay may isang Patricia Oy na handang magpaalala na ang kanilang pagkakaiba ay ang kanilang pinakamagandang sining. Ang lahat ng letra ay ganap na ring nakauwi sa kanilang mga pahina.